mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Maraming tao ang mapanghusga. Kadalasan, dahil ito sa panlabas na itsura nilang nakikita. May mga tao din naman na nagkasala at handang magbago. Kahit gaano pa kabigat ang pagkakasalang nagawa nito, kung gusto nila talagang magbago, magagawa nila. Dear Moment of Romance. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Mando, hindi tunay na pangalan. 43 years old at ngayon po ay isa ng pari. Nais kong ibahagi ang kwento ko noong ako po ay binata pa lang. Noong bata po ako, namulat ako sa realidad na ang mundo na ating ginagalawan ay hindi pala kaibigan. Lumaki ako sa isang squatter kung saan ang mga masasamang gawain at mga krimen ay talamak at kahit na ang mga pulis ay hindi mahuli-huli ang mga kriminal. Sa masikip na eskinita kung nasaan ang bahay namin noon ay takbuhan ng mga adik. Kaya naman ay hindi nakapagtataka nung lumaki akong may bisyo. Napapalibutan din kasi kami ng iba't ibang klase ng tao. Nandiyan may mga mag-asawa na nag-aaway, mga babaeng nagbibigay ng aliw, at mga taong sanay manguha ng gamit ng iba. 15 anyos ako noon nang nagpatato kay Mang Hermes. Kilalang kilala siya sa lugar namin na nagtatato. Maliban sa pagtatato, siya din ay nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Si Mang Hermes din ang nagturo sa akin kung paano gamitin ito at naging tagatulak niya ako. Simula noong araw na yon ay tuloy-tuloy na ang pagbebenta ko ng ipinagbabawal na gamot na siyang nakakatuwa dahil kumikita ako ng malaking pera. Hindi ko naman na naisip noon kung ito ba ay delikado. Basta ang alam ko lang ay may pera sa pagbebenta nun. Lalo na kapag nilalako ito. Pag nagkakapera naman ako, dinadala ko lang ito sa babaeng minamahal ko na akala ko ay mahal din ako. Noong panahon kasi na yon ay may girlfriend ako. At itago na lang natin siya sa pangalang Lucy. Sexy, malaki ang hinaharap, at magaling magpaligaya si Lucy. Kaya tulad ng ipinagbabawal na gamot, na-addict din ako sa kanya. Sanay na sanay kasi siya sa pagpapaligaya. Dahil yon ang trabaho niya. Kaya kahit girlfriend ko man siya, hindi ko naman masasabing sa akin lang siya. Bukod kasi sa akin, may iba pa siyang kinakama. Pumapayag naman ako. Bukod kasi sa wala akong pera, hindi ko kayang ibigay ang mga luho niya. Nagpatuloy lang ako sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot para may ipambigay kay Lucy. Pag wala kasi akong pera, hindi ako pwedeng tumabi sa kanya. Kaya kahit alam kong delikado, hindi ko na inalintana yon. Basta ang mahalaga, may maibigay lang ako sa kasintahan ko. Isang beses nga, may napagbentahan ako na isa palang para. Kung nakita nyo lang kung gaano ko kabilis tumakbo
at nagtago sa mga bahay-bahay na nakapaligid sa amin dahil sa takot ko na may masamang mangyari sa akin. Napakahirap ang lumaki sa isang lugar na maraming kriminal at delikado, pero masaya. Delikado dahil kahit anong oras ay maaaring magkaroon ng putukan at madamay kayo ng pamilya mo. Masaya dahil pwede kang kumita ng pera at hindi mo kailangan maging legal o makapagtapos sa pag-aaral. Sinabihan naman na ako ng aking ina noon na tumigil na sa ginagawa ko at lumipat daw kami ng bahay. Pero hindi ako pumayag. Kahit palagi kong nakikita si inay noon na umiiyak dahil sa pag-aalala niya sa mga posibilidad na maaring mangyari sa akin. Isang hating gabi, inutusan ako noon ni Mang Hermes na dalhin ang tila tawas na durog sa pangalang Pascual. Sinabi niya kung saan ko siya makikita. At ayun na nga. Maayos at mapayapa na sana ang transaksyon na iyon kung wala lamang mga pulis nung gabi na yon na nagmamando. At oo, noong gabi na yon, sinubukan kong tumakbo sa mga yero para magtago. Pero sa kamalasan ay naputukan ako. Dinala nila ako sa hospital at doon ay pinusasan nila ako. At nang malaman niyo ni inay, dali-daling pumunta ito doon at umiiyak siya sa harapan ko. Ang sabi niya ay, "Ikaw talaga, Mando? Kailan ka ba magtatanda ha? Sabi ko naman sa'yo na tigilan mo na yung masamang gawain na yan dahil pahamak lang ang dala niyan. Napakatigas ng ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Gusto mo bang magaya sa tatay mo na namatay dahil din sa ginagawa mong yan? Mando naman, hindi ka na bata. Tumatanda ka na rin. Tumatanda na rin ako. Hindi ko kayang makitang ilibing ang anak ko. Mando, magbago ka na. Para din sa kapakanan mo to. Sana naman ay isapuso mo ang mga payo ko." Humikbi si inay noon habang sinasabi niya ang mga salitang yan. Pero wala naman akong magagawa. Dahil sa pagbebenta lang na yon ako nabubuhay at kumikita. 2 taon ang itinagal ko noon sa kulungan. Dahil maliit lang naman daw ang kaso ko. Sa 2 taon ng aking pagkakabilanggo, hindi ko man lang nakita ang anino ni Lucy. Kaya naisip ko noon na bakit ko pa kailangang sayangin ang buhay ko sa babaeng kahit kailan hindi kayang magbago. Pagkalabas ko ng kulungan, sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni inay. Inisip ko rin ang mga sinabi niya noon habang nasa hospital ako. At tama siya. Sa loob ng 2 taon na napagkakakulong ko ay naisip ko ang mga kasalanan na nagawa ko. Tinanong ko noon sa sarili ko, paano kaya kung una pa lang sinunod ko na si inay? Siguro hindi na kami umabot sa puntong ito. Totoo pala ang kasabihan na time is gold. Dapat talaga ay wala tayong sinasayang na oras at pagkakataon. Dahil kapag na-realize mo ang isang bagay na mali ka, ay masasabi mo na lang na huli na ang lahat. Nagdesisyon kami na umalis sa squatter na tinitirhan namin ni inay. Pumunta kami sa probinsya niya sa Pampanga. Kinalimutan ko ang masamang pinagmulan ko, maging ang babaeng minahal ko. Naging maayos naman ang pamumuhay namin ni inay sa probinsya niya. Kahit pa noong una ay kinatatakutan ako dahil sa laki ng aking katawan. Nakakatakot na mukha at ang aking katawan na maraming tattoo. Nakakatuwa lang dahil kahit na lalaking-lalaki ang tindig ko noon, ay dinadala ko pa rin ang mga gulay na binili ni inay galing sa palengke. Naging malapit din sa akin ang mga bata na dati ay takot sa akin. Ang sabi pa nga nila ay, "Akala ko Kuya Mando,
Nakakatakot ka. Mabait ka pala. Akala noon ng mga tao na basta may tattoo ka, masama ka na. Basta may tattoo, kriminal na. Pero nagbabago ang tao. Tulad ko. Natuto ako sa pagkakamali ko na yon at binago ko yon at itinama. 3 taon ang lumipas. Nakilala ko noon si Arnold, isang pari, at inaya niya akong mag-Bible study. Nung araw na yon ay tuluyan nang nagbago ang buhay ko. Madalas na akong magsimba at tumulong sa kapwa. Hinikayat ako ni Arnold sa mga magagandang gawain at tinanong niya ako kung gusto ko raw ba maging pari. At sinabi ko naman ay oo. Tinulungan niya ako, ginabayan at inalagaan. Kahit na 5 taon lang ang tanda niya sa akin ay itinuring ko siya na para kong ama na. Hindi naging madali para sa akin ang pagpapari. Dahil tulad ng iba, maraming humusga at umadlang sa akin. Pero dahil desidido talaga ako sa gusto kong maglingkod sa Panginoon, kahit anong hadlang ay hindi ako nagpatinag. Inisip ko na nandiyan ang Diyos para gumabay sa akin at hindi ako maligaw ng landas. Lumipas pa ang mga taon at ngayon ay ganap na akong pari. Lahat ng ito ay ipinagpapasalamat ko kay Arnold na siyang nagpakilala sa akin sa Panginoon. Tuluyan na akong nagbago at tuluyang nilayuan ang mga bisyo. Bago ako maging ganap na pari ay pumanaw si inay. Pero sinabi niya sa akin na masaya siya dahil nagbago na ako. Sobrang proud niya sa akin noong mga huling sandali niya. Dahil nakita niya akong nagbago at naging malapit sa Panginoon. At ngayon ay pinapalaganap ko ang salita ng Diyos na nagpabago sa akin. Naniniwala din ako na lahat ng tao ay may misyon sa buhay. At ang misyon ko ay magpabago ng pananaw ng tao. Maraming masama at mabuti sa mundo. Kailangan mo lamang kilalanin na maigi kung sino ang mabuti nang sa ganoon ay hindi ka maligaw ng landas at hindi magaya tulad ng sa akin. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Nagmamahal, Mando. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po muna sa mga nag-comment sa mga nakaraang videos. Sana po ay may napulot kayong aral sa story ng ating sender. Naway na-inspire kayo sa story na napakinggan nyo. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.